May gagawin tayo. Ito China brand na naman ito. 32 inches lang ito. Ang problema niyan, ganyan yung display nya. Yan o, blanco na nagkakaroon siya ng yan, palipat-lipat yung itim na yan. Parang yan yung no signal nya, kaya lang hindi normal, ano. Yan o, ayun na naman sa dulo. Yan yung problema ng unit na ito. So bago pa ito, buksan natin. Ito yung model Nepix model S32. Ito yung kanyang mainboard na gamit. Hindi siya smart, basic lang siya. Tapos ito naman yung T-con na gamit niya. So ang problema niya, parang missing yung supply sa side cup. Kung ito ay may side cup. Pero ang gamit na T-con or panel or top board ay ito. Tapos tingnan natin kung ano yung pumasok sa ating source code. So may pumapasok na signal dito. So maaring wala itong side cup na kabila. So mayroon, yun no, clock signal ang pumasok, nagmumula dito. Yun no, oh, kita na natin ang problema. Baka makuha pa ito, baka linis lang ito. Kalawang na yung board nya, nagkaroon ng kalawang. So yung mga ganitong repair, try muna natin linisin yan. Ayusin natin yung mga circuit, pwedeng may naputol na circuit. So pag nalinis natin pati yung IC, try natin kung may pagbabago yung display nito. Pwede pang linis dito. Gamit ko ay lacquer thinner lang, yung hindi pen thinner lacquer thinner ang gagamitin. Tapos brush lang natin yan. Monitor lang natin yung mga pyesa, baka pag nag-brush tayo matanggal at hindi na natin maibalik or hindi na natin makita. So ingat-ingat lang pag nag-brush kayo na safe yung parts, na intact pa rin pagtapos nyo siyang linisin. Ito na, nalinis na natin yung IC. So makikita natin maayos na yung IC natin. Yung pin dito nilinis natin. Yung umido rito, yan, may umido pa nga na iwan, no? Okay, meron pa siyang umido na iwan. Linisin din pa natin yan. Tapos yung umido dito nilinis din natin. Ang nakuha kong open na circuit ito, yan, meron tayong jumper dito. Yan, may jumper yan. Kasi nga yung circuit dito open. So yung circuit na yan ay STB. Tapos ito naman RST. LC1, LC2, clock 1 hanggang clock 7, clock 8. Yan. So yan yung mga clock signal natin. Yan. So lahat yan may contact. Dahil nagkaroon ng umido, kailangan mo dyan linisin. Tapos check mo kung may connection. Kagaya nito, check mo yan dito. Tapos check mo rito kung may connection. Lahat yan check. Kaya nung na-trace natin, ito open, walang contact ito dito. Kasi nga yung open niya dito, kinalawang, putol na yung circuit. Kaya naglagay tayo dyan ng jumper. Yan, mayroon yan jumper na wire na manipis ito. Yan o. Yan, naka-jumper na yan. So, testing natin. Titingnan natin kung magkaka-picture na ito. Kung yun lang ba talaga ang problema. Pero positive ito, yan lang ang problema niya. Nagkaroon lang ng umido, saka nagkaroon ng open circuit. Okay, testing natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Ayaw mag-on. Okay, nag-on na siya. Yun no. Oh, may display na, no. So yung mga ganitong trouble ay kung sanay na sanay ka na sa gumawa ng TV at alam mo na yung mga trabaho ng mga sirkito, na pag nagkaroon ng umido, pwedeng nagkaroon ng problema. Kung makita mo naman yung sirkito na malinis, so sisilipin mo pa rin kung talagang malinis siya or may umido siya. Kasi minsan hindi lahat ng umido ay makikita mo malayuan. Kailangan mo pa rin siyang tutukan
or gagamit ka ng lente para makita mo yung circuit na malinis talaga. Okay, so sa ginawa natin dito ay linis lang. Yan, nagkaroon na siya ng display. Yan. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,